Magandang tanghali mga kakarwas, mga kabendot, mga ka-DIY. So today may pa-order ako. Ito ay kay Sir Sherhan Isa. Shoutout sa'yo, sir. So fully paid po agad to. Salamat, sir, sa tiwala. Salamat. So anong nangyari po kasi, yung ibang parts kompleto na. Ito lang pong pump ang hindi pa dumarating. Ito po ang kulang ako. So medyo dito ako natagalan sa paghihintay. So, hindi ko maalala kung inabot din ng isang linggo o 5 araw, gano'n. Bago siya dumating, kahapon lang siya dumating ng hapon. Eh kung ito po'y kompleto, kaya ko po siyang tapusin ng 1 araw lang o 2 araw. Depende po kung hindi ako naaabala. Salamat, sir, sa tiwala. Fully paid agad. Ito po, by request ni sir, ang request niya po ay explain ko kung paano i-set up at yung buong process at yung ano yung mga dapat niyang i-avoid para iwas sira po. So, explain po natin lahat-lahat yan. So, umpisahan po natin do sa enclosure na muna ng foaming machine. Lahat po included. Ngayon po, kompleto na po ako sa hose. Sinasama ko na lahat ng hoses na kailangan. From sa supply ng tubig, yan po, supply po yan ng tubig. Sa gray po nyo, papakita ko mamaya sa inyo. Tapos, sa supply ng shampoo container, ito ay sa supply ng dadaanan ng hangin from solenoid valve papunta sa tank. Ito naman, yung magmumula sa air compressor, papunta dito sa pressure regulator. Ayan po. Tapos, pinakahuling hose. Hindi pa pala ito ang pinakahuling, may isa pa. Ang isa pa po, ito pong hose na ito ay para sa shampoo. Kung magsusupply sa shampoo, papunta sa tank. At ang pinakahuling hose po, na 10 metro, ito po, yung foam out. So, explain ko po yan mamaya lahat sa inyo kung paano ikabit, paano i-set up. Isa-isa. So, yun po ang mga included na. So, ano na lang po ipoprovide nyo? Ang ipoprovide nyo na lang, syempre, shampoo container. Pero, dun po sa aking hose, kasama na po itong valve na ito. Kayo na lang ang bibili nito. 120 lang ata to or 100 pesos. Ikakabit nyo na lang, bibigyan ko na rin kayo ng ganyan, ng air shock valve. Para pagdating po sa inyo, ikakabit nyo na lang sa inyong shampoo container papunta dito sa pump. So, tutulong ko po mamaya sa inyo. Pati po ang paggagawa nitong storage, ituturo ko rin po sa inyo. So, yun po ang isa nyo ipoprovide. Ang sunod nyo ipoprovide, yung bendo. Matik po yan, bendo. Depende po kung saan nyo gagamitin itong foaming machine. Kasi po itong foaming machine na ito, pwede po itong pang full service, pwedeng pang bendo. Kaya po 2 saksakang iniready ko dyan. Itong isa, itong single na ito, ayan po yung nakakabit ko sa bendo. Tapos itong may breaker, dapat ganito lang din po yan. Naubusan lang ako ng ganito. Ito na muna ang ginamit ko pansamantala. Yan naman po yung sa full service. So, itetest pareho po natin mamaya. Papakita ko sa inyo. Tapos ang isa pa pong ipoprovide nyo, pangatlong ipoprovide nyo, air compressor. So ayan po. Siyempre kailangan nyo air compressor. Yung air compressor, depende sa binibili nyo, sasabihin nyo sa akin o ipakikita nyo itong dulong ito. Kung anong nandito sa dulo. Kasi yun po ang gagawin kong fittings para pagdating sa inyo, ikakabit nyo na lang. So kagaya po nitong Mitsubishi, ang nakakabit po dyan ay ito. Ito lang. Wala po ito. So, ginagamit ko lang kasi ito kaya ako nilagyan ng ganito. So, pag halimbawa na lang po, Mitsubishi ang binili nyo, ay padadala ko sa inyong connector or fittings ay ganito. Kasi doon nyo po yung nire-recta yan. Ganun po. So, medyo magiging mahaba po itong video na ito. So, panoodin nyo po hanggang dulo. Huwag nyo liligtaan kasi may mga tips akong ibibigay. Saka pwedeng makatulong sa inyong bendo. So, umpisahan po natin ang pag-setup. Ang uunahin po natin, supply ng tubig.
supply po ng tubig. Kita nyo, medya po yan, 1/2. So may padadala po ako, may kasama yon. Dapat po, pagdating sa inyo, pakita ko na rin sa inyo, kasi ang gagamitin ko na lang yung hose ko. Yan, yung ganyang gripo, pwede pong may brass, stainless, yan kung gamit kong yan ay plastic. Yung 1/2 po ang dulo, kita nyo po 1/2 yan, kinabit ko na po ha. Ngayon, yan, ikakabit po natin yan ngayon. Yan pong unang-una natin ikakabit. Yan po, pihit-pihit kamay lang. Hindi nyo kailangan ng panghigpit. Kasala ang aking kamay. Kasi may mga goma po yan. Hindi kailangan na sobrang higpit. Kasi pag nagpit naman po yung goma, wala na pong singaw. So buhayin po natin ang gripo. So yun po ang unang setup ha. Buhayin natin. Yan. Huwag nyo pong kakalimutan. Kasi wala pa nakakabit dito sa pasukan ng hangin. Naka-off po muna. Kasi pag iniwan po natin yan, lalabas po ang tubig dito. Ito po, okay lang na buhay na agad kasi may bulb na return. Ito naman, although may bulb naka-open na din, dyan po kasi ang water level, makikita nyo agad. Parang ang lakas ng tubig ko ngayon may tubig na agad yun. Ang bilis. So kainitan, buti malakas ang aming tubig ngayon. May laman na agad. Kabubuhay ko pa lang, ang lakas ng tubig. Excuse me. So yun po, inuna ko. Supply ng tubig. Ang isusunod nyo po dyan, dito po tayo. Yung hose para sa supply ng shampoo papunta sa tank. So ito po yan. Ito po yung dadaanan ng shampoo. Wala po tayong tagahawak ng camera ha. Laging solo. At hindi po tayo mag-e-edit. Kung may mali po, ako nasabi, direct ako na po yung babaguhin dito. Hindi natin po ikakat yun. Dire-diretso lang po tayo. So ito po. Para hindi nakaharang, isara ko muna ito. Yan. Kamay-kamay lang po, ayos na yan. Kasi nagpipit naman. Pero kung gagamit po kayo ng tools, huwag nyo naman pong pepersahin. Kasi alam nyo naman po, brush lang yan, tanso lang eh. Pwedeng mapersa po yan, pwedeng masira yung fittings. So ayan, pwede na po yan. Yan po yung sa supply ng shampoo. Tandaan nyo po yan, solenoid valve na puti. Kasi dalawa po ang solenoid valve dyan. Yung isa black. Yung black po para sa hangin. Yung puti po para sa shampoo. Tapos huwag nyo pong kalimutan, hindi po pwede magkapalit-palit yan. Kasi may wiring po yan. So kala nyo, dire-diretso yan, may cuttings po yan. Kaya hindi po yan pwede magkapalit-palit. So sunod po natin ikabit. Supply ng hangin papunta sa tank. So ayan po yan. So ito po ay pinupush. Tawag ko saglit para may kabit ko. Pinupush po yon, tapos pasok na po itong fitting. Yan. Ganun lang po kasi play kabit. I-push nyo yun, ipasok nyo, tapos ibalik nyo. Dapat po fit na fit. So isunod po natin. Yung kanina, yung nakapatay na yan, yung pasukan ng hangin. Yan. Nakapatay po yan. Pasukan po yan ng hangin. So pwede nyo nang buhayin yan. Ito, pwede nyo nang buhayin. Basta huwag nyo lang kalimutan, yung pyesa po, laging mas mataas sa tangke. Yung shampoo storage, laging mas mataas sa pyesa. Pero hindi po pwedeng natutuluan siya ng shampoo. Si Sir Natividad, Jeremy Natividad, shoutout sa Sir. Nakailang beses siyang nabasaan ng pyesa. So, yun. Pero at least nagagawa niya naman. Kaya nga po sabi ko, lahat po yan ay repairable, lahat ay replaceable. So, yung kanya ay nabasa, nasunog po yun. I-guide ko na lang siya kung paano niya ibabalik yung, or kukopyahin yung
wiring. So, madali niya naman nagagawa. Kasi marunong naman siyang nakakaintindi naman siya mag-wiring. Tapos napangalwahan ata siya. Ano nga ba, sunod na nabasa? Dito naman siya nabasaan. So, natutuluan po kasi ng shampoo yung kanya. So, yun pong iingatan natin. Kasi nga po, 220 volts lahat yan. Kaunting halimbawa po nabasa yan, pwede talaga masunog, magliyab. 220 volts po yan, hindi naman yan 12 volts eh. So, i-compare nyo sa tibay at tibay. Basta hindi nababasa, talagang matibay, 220 volts eh. So, ang kalaban lang natin talaga dyan, matilabsikan ng tubig, mabasa, matuluan, madaanan ng mga langgam, para mag-shorted or butike, yan po mga kalaban natin dyan. So, yun lang po iingatan natin dyan. So, kabit na po natin ang sa shampoo storage po. So, shampoo storage. Make sure nyo ha, na walang singaw itong pagkakabit nyo. Lagi po nakapatay muna. Kasi tutulo na agad yan. Hindi nyo pa ginagamit. Tapos, dito po yan sa kabila ng pump. Yan po magsusupply ng shampoo. Diyan po dadaan sa pump. So, ikabit ko lang po ha. So, kamay lang din po ha. Basic lang naman kung tutuusin. Ang sunod po, ito po pwede nyo nang i-on. Yan. Bago natin ikabit ang air supply, ituro ko muna sa inyo paggagawa ng shampoo storage. Ito po. Napaka-basic lang pong gawin ito. So, umpisa natin. Para mabilis lang. Singit lang po. Buksan. So, makikita nyo. Yun po. Tanggalin nyo lang yung nut ng grill po sa loob. So, ayan. Natanggal na po. Itong isang ito, gagamitin nyo. Yung isa, pwede rin gamitin nyo, pwedeng hindi. Optional po sa inyo. Pero akin, isa lang pong ginagamit ko. So, what kind of living? Ito po, nakikita nyo. Yan. Ikakabit nyo po ngayon yan dyan. Pasok nyo lang, kahit medyo masikip. Basta medyo lapat po doon hanggang sagad. Sa kanyang dulo. Then, kailangan nyo po ng isa pang ganito. Kukunin nyo lang po ito. Ito lang ang kukunin nyo. Gagawin nyo pinakanat sa loob. Parang magiging ganito po yan. Yan. Siya maglalak dun sa loob. Para kumapit. So, pakita ko po sa inyo. Yan. Medyo masikip po yan dyan ha. Ipipilit nyo po ipasok. Paikutin nyo. Parang tinetwed nyo po. Yan. Dito nyo po. Kumapasok na. Yan. Madali lang naman po. Yan, huwag nyo lang kaipitin masyado. Tapos isara nyo muna ito para huwag nyo makalimutan. Ilagay nyo ngayon po yung nut sa likod. Tapos, bago nyo po lagyan nyo ng shampoo, lagyan nyo po muna ng tubig. I-testing nyo po muna. Lagyan nyo po muna hanggang dito. I-testing nyo po muna kung magkakasingaw dito. Kung may singaw po, ulitin nyo lang yung proseso. Kung na-damage na po yung goma, may isa pa kayong goma. So, ganun lang po. Napakadali pong gawin ng shampoo storage. Tapos, dito niya na idudugson yun. Ito na po yun. Hindi kasama na po. So, yun lang naman po. Ngayon, ang isunod na po natin ay pagsusupply ng air compressor. Si air compressor po, once na sinet up nyo na sa inyong bendo o sa inyong full service car wash, lagi po yung naka-on, nakadirekta sa saksakan. So, always on. Hindi po siya pinapatay. Ano po?
So, ikabit natin. So, ito po yung susupply ng tubig na kasama ha. Hindi ko po siya ginamit kasi yung akin ang ginamit ko. Ikabit na po natin ang supply ng hangin. So, ito pong hangin na ito, yung sa Kaiser, ay hindi ko rin magagamit kasi iba ang aking dulo ng air compressor. So, gagamit din po ako ng sarili kong hose. So, ito po yan. Kakapit nyo po dyan, tulak nyo lang to, pasok nyo. Hindi po ba, ganun lang kasimple. Tapos, papunta sa air regulator. Yan po ha. Hanap tayo ng daan. So, wala tayong tagahawak. Tiis-tiis lang. Pupush nyo po ito. Yung iba, kita ko hindi na pinupush, pero depende sa inyo. Mas madali po kasi ipasok pag pinush. Yan. Tapos, balik nyo. Yan. Ayos na po yan. Tapos, huwag nyo kalimutan, buhayin ang valve. I-check nyo sa air regulator. Yan, may pressure na po. Kanina wala pong pressure. So, ulitin natin. Para makita nyo, wala yung pressure kanina. Patayin ko muna. Tugutin ko ito. Yan. Kita nyo po, wala ng pressure. Ibalik ko. So, yun po kasi pressure na yun, sineset ko na yun. May mga regulator po na hindi pa nakaset. Pag dumating sa inyo, naka-zero, iseset nyo po yun. So, pag siset po, dito lang. Iniaangat, pihit, pakanan, count clockwise. Pagbabawasan, counterclockwise. Balik nyo lang. So, buhayin uli natin. Yan po. Yan po ang gamit kong pressure. 0.4. So, yan po. Halos all set na. Nakakabit na ng mga hoses. Yung foam out na lang ang wala. Nalimutan ko pala itong buhayin. Sabi ko kanina bubuhayin ha. Nakakabit na naman yung air. Yan. Kasi mamaya pag testing ayaw pumasok ang hangin. Yung pala naman sarado yun. So ikabit ko po ang outlet ng foam. Napakainit. Grabe. Yan. So yan po, nakakabit na. Huwag kalimutan, ang foam out, laging naka-overhead. Lalagay po kayo na sabitan. Yung pumbuka na lang. Yan, lagi po naka-overhead. Para ma-avoid po ang overflow. Okay, almost set. So, doon sa nagtatanong, plug and play ba? Wala pong ganoon mga boards. Mga kabenda, wala pong ganoon na foaming machine. Lahat po yan ay sineset. Even po yung traditional na foaming machine ay sineset po yon. Ang pagsiset po noon ay yung pagpapakain nyo ng shampoo at pagpapakain nyo ng tubig. Lahat po yan dumadaan. Ito po ay fully automatic. Although fully automatic, hindi po natin masasabing plug and play kasi nag-set up po tayo ng shampoo storage. Nagkabit tayo ng mga hoses. Nagkabit tayo ng air compressor at bendo. So, nag-set up pa rin tayo. Not literally 100% na plug and play. May mga isineset din sa kanya. Lahat naman po yan dumadaan sa settings. Patuloy po tayo. Kung tutuusin po yan, pwede na natin testingin. Ang una natin paggamitan ay itong bendo. So, nag-set up po ako ng bendo, yung ginamit ko sa aking tutorial na Allen 1222. Ang ginamit ko pong relay ngayon dito ay 10 seconds. So, yan po ay naka-zero. Yung ganyan, 2 seconds. Yung gitna ay 5 seconds. So, usually 2 seconds lang muna. Ngayon po,
May option na po siya na hindi nyo na kailangan magpakain ng shampoo. Pwede nyo na erekta dito, bubuksan nyo lang. Erekta na, diyan na kayo, hindi na kayo gagamit ng relay. Yan po relay na yan kasi doon sa aking unang mga video, yun pong gamit pagpapakain ng shampoo. Pwede na kayong remekta dito. Pero, iba pa rin po kayo kasi yung pinapractice natin na gumagamit tayo nito. Ginagamit pa rin natin yan. Kasi mahalaga po na yung shampoo, nakita natin dumaloy dyan. Nakita natin na hinigop. Sa mga perfume. Napakahalaga po nun. Although doon sa iba na ayaw talagang magseset pa dito ng kung ano-ano, babaguhin, natatakot magbago niyan, pwede naman po dito. Yun nga lang, iba pa rin po na nasasanay tayong gamitin to. Kasi may mga pagkakataon po na nasala tayo ng timpla. Minsan sobrang labnaw, minsan sobrang lapot. Mas marunong po tayo mag-adjust dito. Madali po nating, kumbaga, nakakasanayan yung ating machine kung paano i-set. So, napakalaking bagay po. So, si Bendo po ha, balik po tayo. Si Bendo, isasaksak nyo na. Tapos yung saksakan ng foaming machine na naka-relay sa timer. Isasaksak nyo ng rekta. Naka-rekta din sa air compressor. So, 3 lang po dapat yan. Kaya lang na siya naging 4. Magsasample din po ako sa pang full service. Pwedeng Bendo, pwedeng full service. So, ayan. Umpisahan na natin sa pagpapakain. Ito pong ginamit ko, ito ay 10 seconds lang. So, medyo mabilis. Ang ginagawa ko po dyan, kasi 1 minute lang po ito, minimum. Tinatanggal ko muna po itong supply ng air. Hindi ko muna pinagagana. Yan. Kailangan ko munang makita na hihigupin niya papasok doon sa tank. Dapat makikita ko na magkakalaman yan. Yun po dapat. Dapat may coins ako. Yun ang isa pan dapat. Yan, may 5 piso po tayo. Kainin na po natin. Hinugot ko po muna yung papasukan ng air. So, hindi po agad-agad lalabas yung foam. Kasi nga po nakapatay sa air. Hindi nyo kailangan patayin dito. Kasi nakapatay naman doon. Nakapatay yung papasukan ng hangin. So, check nyo po. Dapat po 10 seconds, isinagad ko sa dulo. Yan po kanina. Yan na 0. Sinagad ko sa dulo. Para pakainin ko ng shampoo. So, check nyo po. Padadaanan ko ito ng 5 piso, yung sensor, para magkaroon ng 1 minute. Di na po tayo mag-check. Dapat po sa hose. Yan, papariyan. Kita nyo po ha. Yan pang kulay nyan. Observe nyo po mamaya. Magkakaroon na ng laman yan mamaya. So, umpisahan na po natin. Padadaanan ko na. Ay. Have natin. Naglit lamang po. Hindi ko naman isinaksa. So, ito pong relay na ito, sasaksak po muna natin. Yan. Ito po yan ha, yung relay na yan. Yan po yung supply. Saksak po natin sa Bendo na lang po muna tayo. Sa Bendo na lang. Padadaanan ko na ito ng 5 piso. Check po yan. Huwag nyo pong kakalimutan, dapat po itong pump naka-on. Yung dalawang yun nakasaksak. Kasi ito po yung white, dadaan po dyan yung hinigop ng pump. Dadaan po dito. Pag natapos yung oras, ilalak na nito, wala na makakapasok na sa ball. So yan po. Dito na tayo mag-focus sa hose. Huwag na dito sa timer. Walang hangin po na papasok muna ha. Padaanan ko na. So, nakita nyo po? Yan. Pumasok na siya. Diba ba? Yun lang, may singaw. Yan po, may kailangan tayong ayusin. May singaw yung pump na nabili ko. Yun ang masakit. Pero madali naman pong ayusin yan. So, kasi hindi ko naman po siya muna agad tinesting. May singaw. Possible po, itong mga seal. Kasi kawang.
So nabili po natin siya, ganyan na. Yun po masakit dyan minsan, nabibentahan tayo ng may factory defect. So kailangan po natin ayusin yan. So mag-a-actual na rin po tayo. Medyo hahaba pong video. Kasi mag-a-actual testing din po tayo at repair. So yun po kagandahan ka. Although mayroon naman po tayong pamalit, mamaya na po natin papalitan. Mag-a-actual na lang muna tayo. Para at least may natututunan po ang ating mga teacher. Kaya po ingatan nyo, buti hindi po natuluan ang wheeling. Kasi kung natuluan po, patay tayo dyan. Sira. So mayroon siyang singaw, kailangan ayusin. Pero ito po, papalitan ko po ito. Hindi ko ito pwedeng padala kay sir. Possible nga lang, madelay ako ng... Pero kung matatapos ko today, kasi baka madelay ako ng isang araw sa pag-repair nito dahil lang dito. Kasi syempre dadaan ko siya sa mga checking. Papalitan ko ulit siya. Sayang, siyang sira. So mapapansin natin dito sumirit dito. Ibig sabihin, yung mga seal niya ay sira. Nadalihan tayo ng factory defect. May mga ganun po talaga. Hindi lahat na mabibili natin dyan ay maayos. Ang Reset. Excuse me. Sinete ko lang. Kung pwede natin hindi nakalasin. Para hindi masyadong madaming kalasin. So no choice. Kailangan ko ng kalasin. Palitan ko na lang. Kasi matatagalan po tayo pag ni-repair ko yan. So buti na lang po, dalawang in-order ko. Kukuha po tayo ng bago. Ano lang kung ito. Okay, tingin. Hindi nga lang po, medyo magiging maproseso ito kasi maglilipat ako. Kailangan ko munang pagduksungin yung dalawang hose. So yun po. Tingnan nyo kung mabuti ang aking gagawin. So hindi po tayo kumuha lang po tayo ng part. Kasi hindi po tayo maglilihim sa ating mga viewers
sa ating mga subscribers na minsan may mga ganyan talagang pangyayari. So, yan naman po ay nasa akin pa. Natural lang po, nagagawin ko muna yan. Kaya lahat po yan ay dumadaan sa testing. So, nyo po muna makikita na pinapalitan ko. Ang kailangan ko. Ingatan nyo po, matuluan yun. Yan. Kita nyo may mga laman. May mga mababasa tayong pyesa. So, ingatan natin yan. Dapat walang mababasa. Tanggalin muna natin. Pagsuksungin muna para hindi masayang yung shampoo. So, nakalak naman po sa shampoo storage. Hindi po maaari yung shampoo storage. Hindi naman po ito ganun katagal. Kasi, madali naman siyang kalasin. Tanggal na. Yan. Punas-punas muna. Basa. So, yan. Tayo ng konting shampoo.
dagdagan ng actual time natin. Yan pong ganyan, ibig sabihin may matututunan tayo. Sana ako panghangin. If ever po maka-experience ko niyan, napakalaking tulong po ng air compressor. Palitan na natin. Isipin nyo po, kahapon lang dumating to. Defective agad, napabigay. Pero ngayon lang naman po nangyari. Ngayon po lang nangyari na ako nabigyan ng ganito. Kasi medyo madami na naman ang nabili ko eh. Ngayon lang. Kami ng ganitong may singaw. Wala po tayong magagawa doon. Pero yan naman po yung maaayos. So mas pipiliin ko nga lang pong palitan na lang muna para mas mabilis ang ating actual demonstration. Nagkalat na. Yeah. Naging makalat ng konti. Teflon. Huwag po kalimutan ng teflon. Ito sa pump. Sana okay ito isa. Dahil pag hindi, madidili ako ng isang araw. Sayang. Madaming gawagin. Yeah. Tutusin naman po madali na ito. Kung titingnan nyo po yung pump, yan pong ibabaw niyan, dyan siya nagkasingaw. So, ito po, possible yung mga seal niya dito, hindi maayos. Aayusin lang naman po yun. So, yung fan po lagi nakatayo. So, hindi ko na muna po siya itutornilyo. Mamaya ko na itutornilyo pagkatapos ng video.
Kasi testing pa lang naman. Babalik ko na muna sa setup. Tapos, ibalik lang po natin to. Dalawa. Palitan ko na't madulas ang aking kamay. Napakadulas na. Po itutuloy nyo muna ha. Siyempre pinatay ko po yon, bubuhayin uli. Ayan. Ibabalik ko po yung mga pinagtatanggal ko. Supply ng hangin. Compressor. Tuping, wala na basa sa aking saksakan. Madali naman po malaman kung may nabasa. Liliyab po agad yan. O, masusunog. Dito nyo po malalaman na nabasa. Pag hindi po nabasa, o hindi na sunog, hindi po siya nabasa. Yun po ibig sabihin. Pero dito lang naman po siya sumirit. Kita ko naman hindi naman siya nagtalsikan sa ibang part. So, saksak na uli natin. Bawasan ko na lang yung pagpapakain. Kasi kumain na naman ng konti kanina. Gawin ko na lang 6 seconds. All set na ulit. So nawala po yung shampoo sa hose. Kasi natapon po siya nga kasi nga tinanggal ko sa connection. Madali po natin malalaman ngayon. So isa pa. Padaanan uli natin ng 5 piso. Testingin natin kung diretso ang sabon. Yun. Tinigop niya na. So yan po. Wala nang singaw. Wala na po siyang singaw. So, buti na lang, may isa pa akong, buti dalawa in order ko. So, ulitin po natin, para sigurado. Yan po, magiging palatandaan nyo, humihigop siya ha. Yan, may shampoo po sa hose. So, ulitin po natin ha, para sigurado. Nakapatay pa po ating air compressor ha, kaya wala man lumabas na foam. Ito po, pwede na nating ibalik sa 2 seconds. 2 seconds lang po. Ngayon, paano nyo po malalaman kung humihigop at hindi? Napaka-basic po. Mapapansin nyo po dyan sa mga hose na yan, magkakaroon po yan ng putol-putol. Kita nyo po yan, continuous. Wala po siyang putol. Ibig sabihin po, okay siya. Kasi ngayon pa lang naman po nagpahigop tayo. Ngayon, kung dun po sa inyo dumating yan, halimbawa, tinahigop nyo na, tapos ginagamit nyo na, mga 1 araw, 2 araw, napansin nyo, may putol-putol. Ibig sabihin po, may time na hindi nakakahigop ng shampoo. Napakadali po ng gagawin nyo. Adjust nyo lang po ng pakunti-kunti. Yung 2 seconds, gawin yung 3 seconds. Ganun lang po. Dagdag lang po ng dagdag. Ngayon, kung napapansin nyo naman po, medyo malakas kumain. Ang bilis umubos ng shampoo. Bawas naman po kayo. Yung 2 seconds, gawin yung 1.5 seconds. Kung ganun pa rin po, medyo ano pa rin, bawas po ulit. Ganun lang po ng ganun.
Tapos kung napansin nyo naman, sa pagbabawas nyo, nagkaroon ng putol, adjust nyo lang po ng katiting uli. So, ganun lang naman po siya. Napaka-basic po. Doon nyo po malalaman yung kumakain at hindi kumakain ng sabon. Ngayon naman po, ang isa pong iingatan nyo, yung singaw. Yung shampoo storage nyo, once na may singaw yan, baka mamaya isisisi nyo doon sa pump, sa foaming machine na, bakit ang lakas umigop? Yung pala naman, may singaw, tumutulo. Natural po, madaling mauubos po ang inyong sabon. So ngayon po, buhayin na natin si air compressor. Pagaganahin na natin ang foaming mismo. So, dito tayo mag-umpisa sa bendo. Mamaya na po tayo dun sa pump full service, direct outlet na may switch lang, ganun. Sige po. So, ang dulo po ng hose, huwag nyo kalimutan, yung overhead. Ito ang dulo ng hose. Yan. Padadaanin na natin. May pressure na. Once po na naghulog ng pera, kakain ng sabon sa loob ng 2 segundo. So, hindi yan naka 2 seconds. 1 point and something yan. 2 seconds. Kakain po ng sabon. Tapos, after kumain ng sabon, papasok ang hangin. Lalabas na ang foam. Pero sa unang hindi agad-agad lalabas. Siyempre, nagmi-mix pa doon. Mga 5 seconds bago lumabas. So, yun din naman po yun. So, umpisan po natin dito sa bendo. Naka-on na lahat. So, nakita nyo po, walang nasunog. Ibig sabihin po, walang nabasa kanina. Tapos yung pump, okay na. Walang singaw. So, yun po ang difference. So, umpisa na po natin. Hulog tayo 5 piso. Dapat po, pag naghulog ako 5 piso, kakain ng sabon. Kung marinig nyo, dapat magraran ito. Kasabay niya pong magraran ito para makadaan kasi sarado po yan dito. So, yan na po. Pakainin na natin. Kita ang ating hulugan niya. Yun, kumain. So, yan po, sabon niya. Napakalapot. Isang minuto po yan. Napakaganda ng foam nitong Kaysel na to. Pwede nyo rin pong gamitan ng ibang bendo na hindi 1 minuto, yung ilang segundo lang. Nasa sa inyo po. Sa akin po kasi 1 minuto lagi ang gamit ko. Pwede po kayong gumamit ng 30 seconds, 40 seconds, doon sa ibang timer. Pag naubos na pong oras, napapansin nyo may tira, yan po yung natirang hangin lang sa loob. Inilalabas niya lang po. Yan. Unti-unti na pong ihina yan, hanggang sa tumigil po yan. So hayaan nyo lang po yung tira na yan. Huwag nyo nang pansinin yan, yan yung natirang hangin lang sa loob. Yung pong pagpapalabas ng hangin na yon, yun po ang nag-iiwas sa pagkapanis. Yan, napansin nyo po may putol. Ibig sabihin po kanina, ay hindi masyadong nakahigop ng sabon. Kaya po may putol yan, yan. Kita nyo po ha, putol. Ibig sabihin po yung 2 seconds ko ay kulang, dadagdagan nyo po yan. Gawin yung mga 3 seconds or 4 seconds, depende po sa inyo. Ganun lang naman po. Yun po ang pinaka-basic niyan. Ngayon, pagtingin nyo naman, sobrang lakas nga po, bawas lang uli ng katiting. Napakaliit lang po ng adjustment yan kasi yan po ay 10 seconds lang. So, gamitin po natin ngayon sa full service. So, ano po ba ang kagandahan pag ginamit natin dito sa full service? Sa full service po kasi, ugutin ko lang po. Pag ginamit po natin siya sa full service, ang kagandahan po, namumonitor po natin yung sabon natin. Yung kain po ng sabon. Kasi may mga po tayong mga car wash boy, minsan makasalin, ang dami. 1 litro, 1.5, ilang gamit lang. So napakadaming sabon na nasasayang sa inyo. Ito po kasi, kung ano yung kinakain niya, lagi, kada isang gamit, yun lang po nang yun. Katiting lang na katiting ang bawas. So yun po ang kagandahan pag ginamit nyo sa full service.
Kumbaga, yung sabon nyo, talagang natitipid nyo. Nagagamit nyo ng maayos. Unlike po doon sa halimbawa, 1 litro. Sa iba ata, 1 litro o 500 ml, 10 hanggang 20 sasakyan. So, sayang naman. Dito po, napakalaki na matitipid nyo sa shampoo. Tapos, ayan po, fully automatic. Pag nakapagsalin kayo ng isang beses dito, isang puno, napakatagal na bago maubos. Di po ba? Automatic na magre-refill ng tubig. Ito po, isang buwan yung mahigit bago refilan. O depende sa pagpapakonsumo nyo. Pwedeng 2 linggo. Depende po sa gusto nyo na lakas. Kung mayaman kayo sa shampoo, walang problema po yun. Lakasan yung pakain. Pero sa akin po kasi, matipid ako magpakain talaga ng shampoo. Kaya talagang sulit. Nasusulit ko po yung ina-order kong isang kit. Sulit na sulit po talaga yon. Eh, magkano lang naman ngayon? 250. Napakadami na nagagawa. Sulit po talaga. Ilagay nyo ng isang puno dyan. Napakatagal lang maubos. So, gamitin po natin sa full service. Hindi naman siguro ito nabasa. So, saksak po natin. Yun po ang ating breaker. Kasi kadalasan po, nakikita ko sa car wash, breaker ang gamit nila. So, itataas ko na lang po yun. Dito na tayo tumingin sa mismong hose. Kasi, wala tayong tagahawak ng camera. Ayan. Dito na tayo sa hose. Itataas ko na lang yun. So, same din naman po mangyayari. Pero nag-adjust pala ako. Pakita ko sa inyo para sigurado. Nag-adjust nga pala ako. Dapat kumain siya. Dapat ito ay madagdagan. Ngayon, kung hindi pa rin siya nadagdagan, ibig sabihin, kailangan ko pa rin yung i-adjust. So, yun lang naman po. Subuhayin ko. So yan, nadagdagan. Kita nyo, nadagdagan na. Kumpara kanina, wala nang putol. So estimate nyo na lang. Pag napuno nyo naman isang sasakyan, pwede nyo patayin agad ang breaker. Ganun lang naman po. Kagaya po nito, halimbawa ito, napuno ko. Wala pa 1 minuto. Pwede ko na itigil agad. Yun po ang kagandahan pag ginamit ko siya sa full service. Ang aking fully automatic foaming machine. Kagaya po yan, ilang segundo lang siguro yun. Pwede ko nang patayin. Ngayon pagkapatay, siyempre may natiraw ding hangin. Ganun pa rin po. Uubusin niya lang yun. Ngayon, ang kinain lang po sa bunoon ay yung kaunti kanina. So yan po, kumakain na. Kanina po mapapansin nyo mahaba yung putol. Ibig sabihin, nadagdagan na siya. So habang okay na po yan, pwede na yung 3 seconds. Ika nga, pwede nyo gawin 2.5 pa. Kasi utay-utay na po yan magpupuno. So papakita ko po sa inyo. Kasi utay-utay na po yung magpupuno habang ginagamit. Pwede nyo na po munang stay yun doon sa settings na yun. Papakita ko sa inyo dito sa car wash ko. Yan, may agkakaroon. Yan o, kita nyo, walang putol yan. Utay-utay na po yung magpupuno. Wala po yung cut. Hanggang doon sa pasukan ng tank. Kaya huwag nyo pong problemahin na baka may putol pa rin kaunti. Ano, utay-utay na po yun kasi kita ko naman kumakain kanina. Yun po ang titingnan nyo doon. Yung makikita nyo na gumalaw ito, tumulak. Ibig sabihin po kumakain siya ng sabon. Pwede pa nga siyang bawasan kung tutuusin kasi medyo madami pa yung kinain. So nasa sa inyo na po. Depende na sa gusto yung settings. So ayan po. Sana na-explain ko na maayos sa inyo. Ganun lang po ang pagsisetup niya. Sipin ko lang po ha kung ano nga pang kulang ko. Tingin ko naman yan o. Ayos naman lahat. Ngayon po itong pagre-repair ng pump, papakita ko po yan sa ibang video. Gagawin po natin ng video, huwag kayong mag-alala. Tapos itong pagre-repair ng solenoid valve, saka solenoid valve na ito,
ituturo ko din po yan. Hindi nga lang po ngayon, kumbaga utay-utay po. Pag wala po akong ginagawa, isisingit ko yan. Kasi yan po ay lahat ay repairable at replaceable. Yun po ang kagandahan niya. Kita nyo naman, madali ko ito nailipat. Ito kung tutuusin, napakadali naman palitan. Ito din, ganun din. So lahat po siya napakadali. Nasa inyo lang po kung talagang tamad kayong maggawa ng mga ganyan, ay suggestion ko po sa inyo, wag po kayong bibili ng foaming machine kung wala po kayong balak matuto. Sa kahit ano pong foaming machine, yan po ay may maintenance. Lahat po yan ay pwedeng matsambahan ng sira. So, depende po sa inyong pag-iingat. Kasi marami naman pong umorder sa akin. Ilan lang naman yung na-aksidenteng nabasa. So, lahat naman po sila ina-repair. Kasi ng mga nabasa lang, palitan mo lang. Kung nasunog, palitan mo. Kung mare-repair pa, i-repair mo. So, itinuturo ko naman po kung paano gagawin. So, napaka-basic lang naman po niyan kung tutuusin. Kahit nga po babae, may ilang babae akong bumili sa akin, na pag ginagay ko, nare-repair naman nila. So, hanga ako sa kanila. Isa na doon si Ma'am Gladys. Shout out sa'yo, Ma'am Gladys Aguirre. Yun. Si Ma'am talagang, pag nagkakaproblema yung car wash niya, tatawag lang sa akin. Halimbawa doon sa bendo, iginagay ko lang siya, ayos na. Marunong. Yun ang mga talagang dapat. Kay babae kayo, lalaki, bata, matanda, dapat po yan ay pinag-aaralan nyo din. Kasi lahat po ng negosyo ay may maintenance. Wala pong sarap buhay sa negosyo. Lahat po yan ay posibleng may problema, nagkakaproblema. Pero lahat po yan, ang kagandahan po sa car wash, basta walang sukuan, lahat nare-repair, lahat nare-replace. So yun pong kagandahan. Ito pong foaming machine na ito, as long as willing kayong i-repair siya, kagaya na, halimbawa, ito lang naman ang nasira, give up na kayo. So sayang naman, napakadali pong gawin yan, napakadaling palitan. So sayang. Pagka ganun po ang instinct nyo, yun mga nasa isip nyo lagi, na ayaw ko mag-repair, ay wag na po kayo magnegosyo ng car wash. Kasi kailangan po dito sa car wash ay matyaga kayo. Kasi ito naman po, ang kagandahan, pag nag-stable po yung negosyo nyo, talagang pababayaan nyo lang. Imagine nyo po yung aking pwesto sa San Pablo. Parang hindi ko na napupuntahan. Masyado po akong busy eh. Pero kumikita lang po yung kumikita. Pagka sinabi po sa akin kulang na, wala na sabon, may isang buwan, wala na sabon, binibigyan ko na ng sabon, sila na nagsasalin. Kasi hindi naman nila ma-access yung perahan. Kaya okay lang. So sinasalinan na lang nila. So parang 2 buwan na mahigit. Hindi ko muna pinupuntahan. Gusto ko medyo matagal-tagal. So may bago na po akong pwesto sa Kipot. Hindi ko na lang po na-vlog sa sobrang dami kong ginagawa. Tapos may isa pa po uli akong lalagyan. May mga time po talaga na yung mga order sa akin. Ito pong mga bendo, ang dami po niya. Ang dami po dyan na hindi ko na na-vlog. Hindi ko na po na ipag-flex. Kasi nga po sobrang dami ko pang kailangan gawin. So sumisingit lang ako ng ilang oras pag medyo bakante ako. Saka lang ako nakakapag-video. Pero yung iba, sineset up ko na nang wala ng video-video. Tinatapos ko agad. So, ilan po yan. Ganito na yan. Na-release ko na nang na-release. Nawala na po ako ng time ng pag-video masyado. So, ngayon lang po ulit. So, sa car wash po, tips ko lang sa inyo, kung ayaw nyo ng nagme-maintenance, ay huwag na po kayo magnegosyo nito. Kailangan po dito ay open kayo, hands-on, open kayo matuto. Pero kung tutusin po, napaka-basic. Then once nag-stable talaga, pure income, yun po ang kagandahan. Pag nag-stable na siya, sa una lang naman yung sinusubok ang negosyo nyo. Sinusubok po niya ng katatagan nyo. Danas ko po yan. Kasi talagang sa una, ang mga car wash, sinusubok po yan. Dapat lang po talaga makita yung tiyaga nyo na porsigido kayo na ituloy yung negosyo. Kumbaga yung balik po niyan ay sulit. So tingin ko po tapos na tayo, medyo napahaba ang video. So lahat po ng proseso, naituro ko naman, pagkukonect, lahat ng hoses,
So ngayon po, yan nga po, all hoses included na po. Wala na kayong halos gagawin. Ipoprovide nyo na lang po yung tatlong kailangan. Bendo, shampoo storage, air compressor. Ipagsasasaksak nyo na lang. Almost po. Almost plug and play na. So, pagpalagay nyo natin 90% po. So ayan, for shipping na po ito bukas. Kasi okay naman po itong pump na ito, na buti na lang may isa talaga. So hindi po tayo naglilihim. Kung may nasira po dyan, nakita nyo, pinakita ko po yan sa inyo. Although hindi ko na lang in-repair ngayon kasi nga po, baka masyado tayong matagalan. Pinalitan ko na lang. Yun pong pinakamabilis magpalit kaysa mag-repair. Ganun pong ginagawa ko. Tapos, pag napalitan ko, saka ko siya i-repair. Ganun din po mga ginagawa ko dito. Kaysa i-repair ko muna yan, papalitan ko na lang muna yan. Yun po pinakamabilis na paraan. Ngayon, kung halimbawa po, tumagal na ulit panahon, nasira ulit ito, yung mga yan, at least may reserva ako na may na-repair na ako. So yun po ang kagandahan. So ito po ang the best sa car wash. Fully automatic foaming machine. Hindi kayo magre-refill ng tubig. Ang shampoo, once a month, o pagpalagay na natin, depende sa inyo, twice a month. Sa akin kasi once a 2 months. Minsan nakakapagdalwa rin po ako sa 2 buwan. Pero hindi naman pulugi. Napakatagal po mag-refill. Yun pong kagandahan. Tapos sa tubig, hindi kayo mag-refill. Automatic talaga. So fully automatic foaming machine. Pwede sa car wash bendo, pwede sa full service bendo. Full service car wash, I mean. So yun lamang po. Kung sa palagay nyo po may natutunan kayo, please po, paki-like, subscribe, and click the bell naman po. Ngayon, kung palagay nyo po wala kayong natututunan sa akin, kayo pong bahala kung ayaw mag-subscribe. Pero sana naman po doon sa may mga natututunan, palagay nila may natutunan, hinihingi ko po inyo suporta. Tapos, mga sumunod pong mga bakante ko, ituturo ko po sa inyo mga pag-repair nyo yan, o kaya pag-set up ng mga ganyan, kung para saan yan, ituturo ko po yan. Kasi nakapag-umpisa na po ako ng tutorial, itutuloy-tuloy ko na po yun, basta ako may bakante. Marami po akong gustong iturong tutorial about car wash. So, pakiabangan na lang po. Sa mga magsusubscribe, o gusto mag-subscribe, pakiabangan po. So, yun lamang po, talagang ako iuhaw na. Napakainit. Grabe. Yun lamang mga car wash, mga kabendo, mga ka-DIY. Magandang araw sa inyo. Please like, subscribe, and click the bell. Thank you.